Isang kalokohan ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tangkang pag-uugnay sa kaniya sa kaso ng nawawalang sabongero. Si Jason Rubrico sa detalye ng balita. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na personal niyang ipinaabot sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isyu ng tangkang pag-uugnay sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kasunod ito ng pahayag ni Justice Secretary Boying Rimulya na may posibilidad na ang ilang sangkot sa mga pagpatay noong panahon ng drug war ng Administrasyong Duterte ay konektado rin sa pagkawala ng mga sabongero. Ngunit para kay dating Pangulo Duterte, isa itong kalokohan. That is preposterous. Doon siya nakakomment na preposterous daw yung attempt to link him to the missing sabongeros and the bones or the bodies in Taal Lake. Nang tanungin kung ano ang masasabi ni VP Sara sa tila pag-uugnay sa pamilya Duterte sa iba't ibang isyong nangyayari sa Pilipinas, kabilang na ang kaso ng mga nawawalang sabongero, ito ang tugon ng pangalawang Pangulo. It is expected because we saw it early on with their attacks to my office, no? Ayon kay VP Sara, nagsimula pa noong kampanya ang mga negatibong pahayag laban sa kanila. Hindi raw niya ito pinansin noon dahil naniniwala siyang limitado lang ang kanyang kapangyarihan bilang pangalawang Pangulo. Meron ng mga nagsasabi na nakakarinig sila sa loob na hindi maganda yung sinasabi doon sa grupo nila. Hindi ko na lang pangalanan kung sino yung mga personalities doon, pero naririnig namin. Nare-report sa amin kung ano sinasabi doon sa loob. At hindi ko naman kasi pinansin yon dahil naisip ko na sino lang ba ako? Vice President lang naman yung posisyon ko. President naman yung opisina nila. So sila talaga yung decision maker. Kasi technically ang Vice President ay isang spare tire, diba? Hindi raw inaasahan ni VP Sara na aabot sa puntong pati ang kanyang trabaho ay maapektuhan. Aniya, tila sinasadya ngayon na putulin ang kakayahan ng Office of the Vice President na makapagserbisyo sa publiko. So hindi ko inisip na aabot siya sa punto na pati yung trabaho ko ay maaapektuhan at pati yung pagtatrabaho ko ay pilit nilang parang i-clip yung wings ng Office of the Vice President to help our countrymen. So yun ang hindi ko in-expect. Sa huli, ipinahayag ng pangalawang Pangulo ang kanyang panghihinayang sa sitwasyon ng bansa. Wala na aniya siyang nakikitang daan pabalik sa panahong may pagkakaisa at pagpapatuloy ng mga nasimulan ng kaniyang ama. Yun ang hindi ko in-expect. Hindi ko rin in-expect na aabot sa ganito yung bayan natin na wala nang nangyayari. As I said before, na it seems that we're on a road to perdition, and right now I think it's hopeless. I don't see any road going back to that road where there was unity and continuity of the legacies of President Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.